darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship
Your love, it never fades away. We worship you both night and darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between PAM o Prophetic Advent Ministry versus Gold mga kapatid. Nabaliktad pa. So ang topic natin ngayon mga kapatid ay patutunayan ng ating affirmative na ang justification by blood of Jesus Christ ay enough na para makapunta ang tao sa langit. Again mga kapatid, ang justification by the blood of Jesus Christ ay enough na para makapunta ang tao sa langit. So affirmative dito si Pastor Jeramil Amlon, at negative naman si Pastor Jeff T dito. So sa ating mga kapatid, sa ating setup ng debate, standard naman ito sa Russia TV, yung 10-7 natin, no? So 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5-minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, so standard din to, at hindi naman sila bago sa ating platform. So i-summarize ko na lang. Yung rule number 1 natin, yung 20 seconds na pagsagot. Rule number 2, yung categorical muna bago tayo magpaliwanag. Rule number 3, yung 10 seconds rule kung wala kayong mapili or hindi nyo masagot ng direkta. Rule number 4, kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, sa first stand doon lang kayo dapat magtanong sa inilatag. Rule number 6, 2 warning galing sa akin, may -1 minute yan. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult sa physical appearance, kasama din doon yung pagmumura. At rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko. Rule number 10, pwede kayo magtanong ng sensitive question or personal question, pero maaari din pumili kung hindi sasagutin ang tanong. Rule number 11, disconnection time limit 7 minutes lamang ako maghihintay. Rule number 7, meron akong kapangyarihan magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad o nabanggit ko. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito, at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So, by the way mga kapatid, ako nga pala si Russia Vista. Ako po ay isang Catholic at one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So, sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Sangayon po bro. Sang-ayon din ba ang ating negative? Yes bro, sangayon tayo. Okay, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at paano ba nagsimula ang paksang ito, at paano naman tinanggap ng ating negative. So pakilala ka muna, Pastor. Okay, magandang gabi po sa lahat.
Amlon. So hindi naman siguro bago sa mga nanonood dito na nakipag-debate po tayo. Actually, plano ko sa December muna ako makipag-debate kasi sa business time. But thank you opportunity to share. Isa rin ito sa kilala siya. Maganda yung topic. Kasi nakapag-commit na rin ako. Kaya ituloy natin itong debate. At sana ang mangyari lang at walang personalan at matapos ito sa may ahop, may pagmamahal. Ako din tayo sa negative. Pakilala ko, kapatid. Alright, good evening once again mga kapatid, no? Sa lahat ng mga nanonood dyan, sa lahat ng mga nag-aabang sa debating ito. Hindi ko na maalala kung kailan namin ito, kung kailan ko tinanggap tong ano na to, pero ang alam ko ay parang isang buwan na, mahigit na nakakalipas. Kalimutan ko na din to nakita ko lang, kasi chinecheck ko doon sa calendar ko, sa cellphone, so parang may nakamark dito, tinignan ko, ano pala to. So, ayan, ito po ay napaka-challenging na mga topic, pagdating sa kaligtasan. Dati kasi sa mga debate ko, kalimitan nakapokus lang ako sa one God. Focus ako dun sa pagiging tao ni Jesus Christ. No? Diyan talaga tayo nagsimula dito sa Russia Vista na debate. Pero habang tumatagal, mayroong mga nagcha-challenge about salvation. Ayan. At ito ay ating tinutugon, alang-alang po sa, siyempre, mga katanungan ng mga nag-oobserba para magkaroon din ng mga ideya. So, asahan niyo po ang magandang debate sa gabing ito, mga kapatid. At siyempre, kilala naman ninyo ang inyong maliit na lingkod. Tayo naman ay talagang ang pakay lamang natin ay makapagpahayag ng katotohanan, walang personalan at walang anumang mga masamang panalita o ano man na batikusan dito, no. Ang nais po, layunin natin mga kapatid, kung meron dapat tibagin ay dapat natin tibagin. Kung meron dapat ituwid ay itutuwid natin. At kung meron naman dapat na sangayunan at pagtibayin ay pagtitibayin natin. Bilang negatibo, hindi naman ibig sabihin na lahat ng sasabihin ng ating affirmative ay kailangan nating gibain. Kung tama naman, edi pagkasunduan natin. Pero kung may nakita tayo ng mga depekto sa presentation, ay yun po yung atin pong bibigyang pansin. At inasahan natin na sana ay magtuloy-tuloy ang magandang pag-uusap na ito. At first time natin na makakadialogo, no? Si Pastor Jeramel Amlon na lagi lang natin nakikita sa Facebook. So, salamat pala sa ating moderator at siyempre sa ating mga debate sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong pagkakataon. Ayan, so back to you, Mr. Moderator. Simulan na natin ang ating debate, mga kapatid, at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang justification by the blood of Jesus Christ ay enough na para makapunta ang tao sa langit. Pastor Jeramil, your time start now. Okay, magandang gabi po sa lahat. Once again, good evening to Bro Gypty and Bro Russia. And ito po, magandang topic po ito kasi we are talking about justification by the blood of Jesus Christ. And focus po ito sa salvation, na ang justification by the blood is enough. So yung word na enough, importante din yon para ang isang tao ay mapunta sa langit. So in the first place, kailangan nating malaman what is justification and bakit napaka-importante nito para sa kaligtasan. So ang point of argument naman kasi dito, yung justification, kasi we believe naman, kahit si Bro Gypty, naniwala po ito na may kailangan talaga yung justification sa isang tao. So we are not talking here about how to receive justification, but we are talking here once na justified yung tao, nakatanggap ng justification through the blood of Jesus Christ, was it or is it enough para mapunta siya sa langit? So yun ang point of argument namin ngayon. Kasi iwan ko lang kung bakit negative siya. Maybe kung ano man yung punto niya dito, bakit siya negative, mamaya through his doon sa tinatawag natin na cross examination at saka sa rebuttal.
So, but ang gusto ko lang dito talaga yung aral. It's either ano yung nakita doon na mali sa pinagsasabi ko, at least mapag-aralan namin. Vice versa. Okay? So ito bro, ito yung pagkaintindi ko kasi sa justification. When we say justified, so pag sinabi kasi nating justification, that is ang root word kasi niyan is just, referring to judicial. I will give you an example. For example, doon sa hearing. Kasi palagi ko itong sinasabi kasi I was a former jail officer. So ang trabaho kasi namin noon, inahatid yung mga nakakulong papunta doon sa hearing para sa kanilang paglilitis. Kapag sinabi ng judge na you are not guilty, hindi pwede sabihin na guilty ka lang pero at may kasalanan kang konti pero guilty ka na. Hindi pwede ganun. Pag sinabing guilty ka, not guilty, pag sinabing you are not guilty, pwede kang i-release kasi na-prove na wala kang kasalanan. So, what I'm talking here is, nirelate ko lang yun, yung justification referring to the judicial. So, ngayon, pag sinabi natin justification, of course, may judge. Pag sinabi natin may judge, siya yung magsasabi sa pamagitan ng pag-prove doon, ng lawyer, sabihin na ito, si Tarpulano, ito yung kasalanan. Tapos sasabihin naman ng PAO, yung defense niya, sabihin niya, hindi. Wala siyang kasalanan. At ang through the wisdom ng judge, sasabihin niya, nakita ko, hindi talaga totoo yung allegation eh. So, I will say to it, pag, sa Tagalog yan, kapag, sa Bisaya kasi, kapag gidukdok na itong martilyo, tapos sasabihin ng judge, you are not guilty. You will be released. Anong ibig sabihin nun? Wala kang kasalanan. So dalawang punto diyan, bakit ka ma-release? It's either nabayaran mo yung kasalanan or wala kang kasalanan. Okay? So dito bro, pag sinabi kasi natin justification by the blood of Jesus Christ, so justification, dapat declared, you are declared righteous. Made right in God's sight. Kasi hindi pwede na sasabihin na you are justified, pero parang sabihin mo ba, 99% may 1% of germs ka pa, tapos 99% yung justification. Hindi pwede ganun. Pag sinabi natin justified, 100% yan. You are righteous. Hindi pwedeng righteous ka, pero may kasalanan kang konti. Hindi pwede ganun. Kapag declared righteous ka, you are clean, walang kasalanan, walang bahid na kasalanan in the sight of God. So, yung by the blood of Jesus Christ is the means, kasi yun ang paraan para mabayaran yung kasalanan natin. Kasi kapag walang blood of Jesus Christ, wala yung atonement, yung tinatawag din natin na Lamb of God. Kasi from the Old Testament, referring yan, the Lamb. Kasi sacrificial siya yung offer. Okay? Kasi alam naman natin that a man is a sinner, kailangan magbayad. Kasi you will not called to be justified kung walang magbayad. At ang sakripisyo doon ay si Jesus Christ through His blood. And wala naman siguro kaming, hindi naman total siguro dyan si Bro Gypty sa mga sinasabi ko. But dito sa ongoing explanation ko, baka dito medyo magkaiba na kami. When you are declared righteous, when you are declared, you are free, walang kasalanan. Not because of what you have done, but because of your faith to God that made you righteous because of doon sa sinampalatayaan mo na si Kristo ay namatay para sa iyong kasalanan. Kasi the blood of Jesus Christ, kapag sinabi kasi natin the cross, the death of Jesus Christ, connected yan. Connected yan doon sa blood of Jesus Christ. Kasi walang blood kung hindi siya namatay. Walang blood kung hindi siya na-crucified. So connection yan. So I think Bro Gypty, nakuha mo yung punto ko. So, dito naman tayo. And is enough. Pag sinabi na kasi natin na is enough, walang labis, walang kulang. Sakto, walang sobra, walang kulang. It is enough para
mapunta ang tao sa langit. So I will give you a verses. So some verses na nagsasabi patungkol doon sa justification by the blood of Jesus Christ. So sinabi dito sa Romans chapter 3, 24 to 25. Being justified freely by His grace. So alam naman natin that grace is unmerited favor. Hindi tayo karapat-dapat, pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, pinadala ang kanyang anak na matay para sa atin para magkaroon tayo ng kaligtasan. So being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. So, another one, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, He made Him who knew no sin to be sin for us that we might become the righteousness of God in Him. Ang ibig sabihin pala nito, we are not become righteous on what we have done. Kasi walang perfecto na tao. We became righteous because of what Christ had done for us. So yun ang punto ko, Bro Jeff. Kasi kapag sinabi kasi natin na bakit ka naging righteous? Mabait ako eh. No. I became righteous because on what Christ had done on the cross for me. Kasi yun ang instrument para maging righteous ako. Yun ang sampalatayaan ko. So He made Him who knew no sin to be sin for us that we might become the righteousness of God in Him. So ang ibig sabihin pala niyan, that is imputed righteousness. So ito po, bro. Hebrews 9, chapter 9 verse 22. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. So kapag walang shedding of blood, walang kapatawaran doon sa mga kasalanan. So dito na naman tayo sa Romans chapter 5 verse 9. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath. So ano pala ang ibig sabihin ng wrath? So alam naman natin, ang wrath kasi tumutukoy yan sa galit ng Diyos. So kapag may galit ang Diyos sa'yo, ibig sabihin nun, may kaparusahan. So meaning yan is anger, retribution. So by His blood, wala nang galit ang Diyos sa iyo. Ibig sabihin, through the blood of Jesus Christ, mag-peace na kayo ng Diyos. Nakuha mo? Kaya enough na mapunta tayo sa langit kasi nga hindi natin kaya eh. Iwan ko lang mamaya kung ano yung pang-cross ni argument ni Jeff dito. Makita natin kung paano niya siguro paano niya sabihin na kulang is not enough. The justification is not enough para mapunta ka sa langit. Baka anong idagdag niya pa, pero para sa akin, yung justification is enough na yun. Talagang enough na yun. So maraming salamat, Bro Rasha and Bro Jeff. So dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Jeff T, 7 minutes, your time start. Ayan, sige. Salamat na marami, no. Maganda, Pastor Jeromel, yung presentation mo, no. At as I expected, at yung mga verse na ginamit mo, sa tingin ko ay doon talaga tayo magkakaroon ng cross kasi yun din yung mga tatalakay talaga natin. So ito yung isa sa nagustuhan ko doon sa sinabi mo, no, kasi mayroon kang background pagdating sa mga judicial cases kasi nagtrabaho ka sa jail, no? So ibig sabihin, gusto kong sundan itong mga paliwanag mo, kapatid, no? Yung justification, binigay mo yung meaning ng justification, to justify, halimbawa, dinala sa hearing, tapos nandun mayroon judge, tapos halimbawa, mayroon isang tao na siya ay inililitis. Yan. So, ito nga katanungan ko, kapatid. Sa pagsaba na pinapag-usapan natin sa Biblia, yun bang mga tao na ginastify, sila ba ay totoong may kasalanan
o katulad ng binanggit mo na pwedeng pinawalang sala lang or talagang not guilty, o dito gusto kong klaruhin kung ito bang mga tao na pinag-usapan natin sa justification sa Romans na binasa mo 3 verse 25, ito ba yung mga tao na talagang guilty, napatunayan sa harap ng Diyos na guilty tapos ginastify? Yes bro. Sa pag-aaral kasi namin, ganito yun. Lahat kasi ng tao, tawag kasi, kung titingnan mo, that is talking about the seed from Adam. So lahat ng tao, kasalanan. So ang tao nakagawa ng kasalanan, hindi dahil, ang tao nakagawa ng kasalanan dahil makasalanan. Hindi yung, okay, next question bro. Okay. Okay, so okay yun, no? Maganda yung iyong kasagutan na ang kasalanan, actually simula pa kay Adam, no? So that is from Romans chapter 5 na ito ay namahan na kasi yung kasalanan, no? Okay, so doon sa punto kapatid na makasalanan, no? Makasalanan ang tao, nagkasala. Saan ba sila nagkasala? Bakit na ituturing ang tao na makasalanan? Ano ba ang ginawa nila? O ang ginawa ng tao, bakit naturing sila na makasalanan? That's because of obedience, and the law was given para malaman ng tao na sila'y makasalanan. But sin is there kahit wala pa yung law. So kahit wala pa yung law. Nasa Romans chapter 5 din yan. Wala pa yung law, pero ando na yung kasalanan. So nag-start talaga yan disobedience ni Adam. So next question bro. Okay. So tama naman yun, disobedience ni Adam. So yung law, binabanggit mo no na sa Romans chapter 5 ay nagsimula lang naman yung law. Sabi doon ay kay Moses. Pero from Adam to Moses, ang tao ay nasa kasalanan, namamatay sila kahit hindi nagkasala ng katulad sa kasalanan ni Adan. So, ang gusto kong klaruhin dito, kapatid, no? Ano ba yung law na sinasabi na nasa panahon ni Moses at ano yung naging batayan ng kasalanan? Nang sabi doon kahit hindi nagkasala, katulad ng kasalanan ni Adan, pero sila ay namamatay din. So ano ba yung naging kakasalanan ng iba na hindi naman kasalanan ni Adan pero naging kasalanan ng ibang tao? Pwede ka ba magbigay ng ano ba, mga, kahit ilan na specific na binanggit ng Biblia na naging mga kasalanan ng mga tao even before the law was given to Israelites? Ito yung bro Gypty, no? I don't know kung magustuhan mo yung tanong ko, pero wala namang categorical doon. Pero ito yung gusto kong iparating sa'yo. Kahit man na hindi pareho yung nagawa nilang kasalanan, i-rephrase mo lang ako kung hindi ko kasi haba eh. Pero nakagawa ng yung tao kasi makasalanan na siya. Makasalanan na talaga. Kumbaga yung kasalanan, ando na yun. Na-impute na talaga yun sa tao. I-rephrase mo kasi medyo mahaba yung tanong mo kanina bro. Hindi ko na-gets, i-rephrase na lang. Okay. Okay naman, no? So ibig sabihin tama na ano mo naman yung tanong. So yung kasalanan kaya naintindihan ko kaya nagkakasala ang tao dahil sa makasalanan na talaga siya. Namana niya kay Adan yung kasalanan, yung pagiging makasalanan kaya siya nagkakasala. So doon sa mga tao ba bro na sa Old Testament time, doon sa mga tao na kagaya nila Abraham, yung mga dineclare, no, kagaya ni Noah, dineclare ng Diyos na righteous. Dineclare ng Diyos si Noah na righteous. Yung bang si Noah ay sa tingin mo, kung sa tingin o sa pagiging tao, siya ba ay righteous talaga o hindi siya righteous? Ito bro righteous siya in the sight of God, pero practically hindi righteous yung mga ginagawa niya. Kaya may tinatawag tayo bro na imputed righteousness. Ito yung righteousness. Kaya nga yung stand ko ngayon is about the blood of Christ kasi yun lang ang makapag-justify sa tao, hindi sa gawa mo. Kasi kung gawa ko, talagang pwede mong sabihin na hindi ako justified. Okay. So, punta tayo doon sa, kasi yung tema natin, no, hindi lang kasi sa justification, nandun yung blood, at nandun din yung buhay na walang hanggan. Doon sa presentation mo, bro, no, pagdating doon sa justification, hindi naman masyadong controversial yon para sa akin. Doon ako sa punto ng yung buhay na walang hanggan na. Ang tanong ko sa iyo kapatid,
doon sa sample mo kanina na binigay, halimbawa, ang isang taong makasalanan, napawalang sala, no? Halimbawa, okay, napawalang sala. Sabi mo, gidukdok ang kahoy ng martilyo. Pinukpok ang martilyo. Sabihin, case dismiss. Ang tanong, kapatid, kung pagkatapos niya ma-case dismiss, tapos ginawa niya uli yung kanyang dating reason kung bakit siya nalitis, ano sa tingin mo, may chance ba uli siya na makulong? In the worldly perspective, bro, yes. But in God perspective, kasi ang pagligtas kasi ng Diyos sa kanya, may commitment kasi yun eh. I declare to righteous and akin ka na bibigyan kita ng eternal life. May kasaling commitment. Okay. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. So shoutout muna sa ating mga nasa live kay Jean Batanhay. Affirmative ka, di ka pwede magtanong. Shoutout din kay Alexander Santos. Gawa ng Jesus ang justification. Amen, Pastor Jeramil, galing ng sagot. Shoutout din kay Jen Tangay. Makita mo ang ini-small mong tao ngayon. Shoutout din kay Jonathan Orieta, ang pagpatawad ng kasalanan ay kaligtasan. Subalit paano tayo patatawarin ang kasalanan kung hindi mo kinikilala ang kautusan at ang kasalanan sa paglabag sa kautusan? Shoutout din kay Pastor Iggy Boy Kilat, ito na. At shoutout din mga kapatid dito kay Imarlon Coreche. Ang topic, ang pagpasok sa langit. Hindi lahat ng Kristiyanos ay pupuntang langit. May mga tumatalikod, may mga naging karnal. Kaya hindi lahat tumanggap kay Kristo ang pumasok talaga sa langit. Shoutout din dito mga kapatid kay Pastor Rayan Fuentes. Challenge talaga o mahirap na magturo ka about kaligtasan ngunit di ka pa naligtas. So, June Mark Bustamante, Sir Amlon, duwa niya balik basketball, sir. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo. Bilang negatibo, Pastor Jeff T, your time start now. Okay. So once again, magandang gabi sa inyo mga minamahal na mga kaibigan, no? At saka siyempre kay Pastor Jeramil Amlon. Thank you very much, Pastor, sa mga background na pinakita mo. Actually, doon sa presentation mo, wala naman akong nakita na malaking problema dahil nakapokus ka doon sa justification, no? Pero tatlo kasi ito, no? Para sa akin, may tatlo ka kasing dapat patunayan dito, no? Siguro, nakukulangan lang ako doon o siguro kulang sa oras or ano ba? Kasi ang tema na pinapatunayan mo na yung justification in the blood of Jesus ay enough para ang tao makapasok sa langit. So hinihintay ko kanina yung para makapasok sa langit. So parang hindi masyadong nabigyan ng diin yun. Siguro baka mamaya hintay natin doon sa rebuttal position niya ni Pastor Amlon. So ito mga kapatid, no? Tatlo kasi yun, no? Tatlong bagay. Gusto ko pa ipakita sa inyo na mayroong tatlong bagay. Tinanong natin si Pastor Jeramil patungkol doon sa ang tao ba kung siya ay na-justify na o kaya napawalang sala na siya. Tapos gumawa uli siya nung kasalanan na ginawa niya dati. Ay siya ba ay makukulong uli? So, ang kanyang naging kasagutan sa atin, siyempre sa sanlibutan, pwede. Mangyayari uli, makulong ka uli. Pero sa panig ng Diyos, hindi na. Ibig sabihin, akin ka na, nalinis na kita. So, ang kalalabasan nun, na kahit gawin mo uli, halimbawa, yung mga sinasabi po sa aklat ng unang Korinto, chapter 6, na mga gawa po ng sanlibutan, kagaya ng chapter 6, verse 9 hanggang 10, na mga gawain po ng mga dating buhay, ngayon, doon po tinubos ang sangkatauhan. O ngayon, isa-isay natin itong mga kapatid, no? Meron pong 3 punto na bibigyan nating pansin dito sa paksa na ito. Sabi ko nga, hindi lang tayo basta gigiba mga kapatid. Magtatayo din po tayo ngayon ng pundasyon bilang negatibo dito sa paksa ng kaligtasan. Una, ang dugo ni Kristo. No? Unahin ko po yung dugo ni Kristo. Ano ang function ng dugo ni Kristo sa kaligtasan ng tao? At saan tayo niligtas ng dugo ni Kristo? So, binigyan niya na ng mga talata na ito po ay katubusan, ito po ay dagdagan natin paglilinis, no, ng kasalanan.
Ang pangalawang punto, ang justification. Kailan umiral ang justification sa pamagitan ng dugo at bakit tayo na-justify? So yan po yung pangalawa. Ang pangatlong punto dito, ang mga requirements para makamtan ang buhay na walang hanggan. So ito po yung pangatlo, yung inihintay ko kanina na maging requirements, no, para sa buhay na walang hanggan. Dito sa mga unang punto, meron tayong gustong bigyang diin pa doon, no? Isa-isahin natin mga kapatid. Ang unang punto, yung dugo ng Panginoon Kristo. Sa Mateo 26:27 hanggang 28, sabi dito, sapagkat ito ang aking dugo, ang tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So isa kami doon, na ang dugo ng ating Panginoon Kristo, ito po ay para sa kapatawaran ng kasalanan. At sa Revelation chapter 1 verse 5, ang dugo po ay naghuhugas ng ating mga kasalanan. Gusto ko pong bigyan pansin yun para na-connect dun sa tanong natin na kung ang isang tao ba, after siyang ma-justify, mapawalang sala siya, pag ginawa niya ba uli, yung dating kasalanan niya, kaya siya nakulong, kaya siya nalitis, mababalik pa ba uli siya sa kulungan? Ang sagot po ni Pastor Jeramel, sa panig ng Diyos, hindi na kasi kanya na. So ito yung atin pong titingnan ngayon mga kapatid, no? Kung totoo ba na kapag ang isang tao ay na-justify na, tapos ay bumalik sa dati ang gawi, ay hindi nga ba siya mapapahamak. So siguro ililis ko ng konti dito sa aking inihanay. Gusto kong basahin muna itong Hebrews chapter 6 mga kapatid, no? Chapter 4, chapter 6 verse 4 hanggang 6. Sabi dito, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. So ano sabi dito, kung tatagalugin natin, yun po mga tao na minsang naliwanagan, nakalasap ng kaloob ng kalangitan. Ano yung kaloob? Justification by faith. Pagpapawalang sala. Ngayon, kapag ang tao na minsan nang na-justify, naliwanagan na nakamit niya na yung nakabahagi na siya ng Espiritu Santo, ibig sabihin, nabaptize siya ng Holy Spirit, pero humiwalay siya sa Diyos or nahiwalay siya sa Diyos. So pwede palang mangyari na nahihiwalay ang tao after niyang ma-justify, after niyang malasap yung biyaya at regalo, no? So pwede na muling maibalik. So ngayon, maibalik siya doon sa bilanggo. So ngayon, kung muli siyang gagawa nung dati niyang gawain, na kaya siya nakulong, isang kriminal na ginawa niya, paano siya iniligtas ng Diyos? Samantalang ang sabi po ng banal na kasulatan, dito sa unang Korinto 6, ang sabi dito, o hindi ba ganin yung nalalaman na mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? That is principle mga kapatid, no? Gusto kong bigyan po ng pansin sa atin yung salitang principle. Pag sinabing principle, mga kapatid, ito yung fix. Ito hindi mo pwedeng baguhin na dahil nasa Panginoon ka na, kahit liko ka pa, ay maliligtas ka, magmamana ka, kahit ginagawa mo pa yung mga gawa ng kalikuan. Hindi po ganun mga kapatid. Alam niyo yung pinapaliwanag ni Pastor Jeramel Amlon kanina tungkol sa kasalanan na inheritance kay Adan. Pag pinag-aralan natin ng Romans chapter 5, no, 12 to 18, ipinakikita doon yung pagiging disobedient ni Adam na nagdulot ng kamatayan sa lahat. Ang katumbas naman nun, yung pagiging obedient ng ating Panginoon Kristo na nagdulot naman ng buhay sa lahat o sa marami ng mga magsisisampalataya sa ikaaring ganap. So yun po yung pinapakita doon. Ngayon, ang prinsipyo, kahit po yung mga matuwid doon sa lumang tipan, kagaya ni Noah, si Noah po ay matuwid sa harap ng Diyos. No? Mababasa natin yan sa Genesis. Sabi ng Diyos, ikaw na lamang ang nakita kong matuwid sa lahing ito. So ibig sabihin, generally, yung kabuuan ng sangkatauhan, hindi matuwid. Habang si Noah, sa panig ng Diyos, siya ay matuwid. Bakit siya matuwid sa panig ng Diyos? Kasi po may pamantayan po ang katuwiran ng Diyos, mga kapatid. So ito yung mga punto na gusto nating isa-isahin, mga kapatid. Balikan natin itong ating hanay. So dito sa pangalawang punto, no, ang una yung dugo, panghugas yun. Ang pangalawang punto, ito po ang pag-aaring ganap or justification.
Para saan ang justification, mga kapatid? Sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. So wala tayong argument diyan na pagtatalunan na ito lahat ng tao nagkasala, no? Sa 24, palibhasa ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus, na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo, upang may pakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon. So, take note, mga kapatid, may specific na dahilan ang tinatawag na justification. Dahil tayo o yung sangkatauhan ay meron pong nagawang kasalanan sa nagdaang panahon. No? May kasalanang nagawa sa nagdaang panahon. Ano po ba yung prinsipyo? Ano ba yung kasalanan, mga kapatid? Salamat, bro. Ang kasalanan po, mga kapatid, ay ang pagsalangsang sa kautusan. Kaya kahit po na wala pa yung utos sa panahon nila Moses, may kasalanan na kasi meron pong utos doon sa kanila na hindi 10, hindi bilang, kung hindi yung katutubong kautusan ng kabutihan, alam ng tao kung ano yon. At kapag nilabag mo yon, yun ay kasalanan. Halimbawa, pagpatay. Kahit wala pong binabanggit na huwag kang papatay, pero yung magkapatid na si Cain at si Abel, ang isa sa kanila nagkasala ng pagpatay. Diba? So, wala pa 10 commandments doon. So, meron na pong kasalanan dahil may utos, natural law, ang tawag po dyan, no? Law of nature. Na kapag nilabag mo law of nature, yan po isang kasalanan. Ngayon, ang pag-justify, mga kapatid, ito po yung pagpapawalang sala sa tao. Ngayon, pag ikaw may pinawalang sala, sapat na ba yun na ikaw ay makapunta sa langit na bayan? Ay meron po kasing tinatawag na requirements para naman tayo makaakyat sa langit. Ano po yung requirements naman? Nung tanungin po ng isa pong tinatawag na law, isang abogado, itong ating Panginoong Jesucristo. Anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? Anong sagot po sa Lucas 10:25 at 26? Anong sagot ng Panginoong Jesucristo? Ano ang nasusulat sa kautusan? So saan itinuturo po ng ating Panginoon Jesucristo? Sa kautusan. So kanina hindi natin itanong dahil maiksi na yung oras natin. Ang gusto ko sana itanong kay Pastor Jeramel kung nararapat pa ba nating paniwalaan ang mga salitang ito ni Jesus Christ. Kasi una-una, nakapokus tayo dito sa dugo ni Jesus Christ. Salvation through Jesus Christ. So okay, so dako tayo sa 7 minutes na unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor, your time start. Okay, bro. Balik muna tayo sa paksa, no? So, sang-ayon ka naman na ang justification pag walang sala. So, ito yung unang tanong, bro. Bakit hindi mapunta sa langit ang isang tao? Dahil ba't hindi mapunta? Sige. Dahil ba sa kasalanan? Yes or no? Yes, kaya hindi mapupunta sa langit ng tao dahilan sa siya po ay guilty of unrighteousness, kasalanan. Kaya nga ang sabi sa Roma 1:18, yung galit po ng Diyos galing sa langit ay sa lahat ng mga unrighteousness. At yung mga unrighteous, hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan linisin. No? Kasi walang marumi makakapasok sa karan ng langit. Kailangan yung mga papasok sa karan ng langit, linisin. Kaya nga may justification ng blood. Kaya nga may paglilinis. Ngayon, pag nalinis ka na, sabi ng Apostolo sa Roma 6:1, ay hindi ka na mabubuhay doon sa dati mong buhay. Kaya nga panibagong buhay na ito. Pero kapag ka nanatili ka pa rin sa dati mong buhay, hindi ka pa malinis. Ang tawag doon ni Pedro, parang baboy na bumalik sa lupugan. Next question. Yung justified, yung pinawalang sala, dahil pinawalang sala na siya Karapat dapat ba siya punta sa langit? Yes or no? Karapat dapat siya? Yes and no. Yes and no po ang sagot natin, yes. Kasi doon sa past sin niya, doon kasi siya ginastify. So dahil nalinis na siya doon sa past sin niya, karapat dapat. Ang tanong mo kasi karapat dapat. Pag sinabi karapat dapat, so pwede na. No? Pero hindi pa yun yung langit. Bakit? Kasi sabi doon sa Pilipos 2:12, i-work out mo muna yon. Sabi sa Tito 2:14, kailangan maging masipag ka sa paggawa ng mabuti. Kasi yung sinabi mo, karapat dapat, no? Kasi sabi karapat dapat, nandun ka sa tinatawag na
stage na pwede na. Pero hindi pa yun yung langit. The next question, bro. Kasi ang point of argument kasi na, yung justification by the blood, yung justified na tao by the blood of Jesus Christ, ay enough na, enough para mapunta sa langit. So, ano ba ng taong justified na? Meron pa ba o wala na? Ulit bro, naputol yung boses mo bro. Napuputol po. Anong tanong mo doon? Okay, ang tanong ko dito ganito. Yung taong tinawag na justified na, you declared righteous. Kapag declared righteous, may kasalanan pa ba o wala na? Okay, may kasalanan pa ba o wala na? So sa ngayon sa konteksto ng Roma 3:25 sa past sin. Sa past sin niya yun bro. So yung past sin niya, wala na. Gusto ko muna yung bro, yung unang tanong ko na may kasalanan pa ba righteous? Meron o wala na? Okay, meron o wala. Okay, wala na siyang kasalanan sa past sin. Okay? So tanda natin, ang pinag-uusapan natin dito kasi sa justification, klaro naman to, yung hindi pagpansin ng Diyos sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon. Ayan na. Hindi pa naman kasi, lahat naman sa panahon ni Jesus Christ, wala pa naman nakakatanggap ng buhay na wala hanggan kasi lahat namamatay pa. So ibig sabihin, kaya nga merong paliwanag ang Biblia na kailangan i-work out mo yan. Kasi ang pinag-uusapan pa na ito, past pa lang. No? Hindi pa to yung kumpleto na nandun ka na agad sa dulo. May proseso dun after mong ma-justify, meron ka pa bang dapat gawin? Ayan. Next question. Okay, bro, Jettis, salamat sa... iwanan muna kita dyan. Dito muna tayo sa 4:6, yung ginamit mo kanina. Ito yung sinabi ko. Sinabi dito, yung naka-test, diba, ng mga spiritual life. Ngayon, bro, ganito. Nawala yung, hindi ko lang yung verse, bro. Sinabi kasi sa Hebrews 4-6, ito yung sinabi. Okay? Saan ilang? Sayang ko sa 6 kasi impossible na sabi kasi sa Hebrews chapter 6 na imposible na sa isang tao matapos siya na kaptan yung tasted and heavenly gifts, yung naka-experience spiritual, tapos nagkasala. So ang tanong ko doon bro tayo, kapag the moment na sino ba yung magbabago? Sino? Bro, yung boses mo nagpuputol-putol dito sa akin. Ano ko kay Bro Rasha kung nagpuputol-putol? Nagpuputol-putol yung dating yung boses. Sige, paulit na lang, bro. Okay, kasi ginamit mo ang Hebrews. Ito bro, okay na? Hebrews. Yeah. Ginamit mo ang Hebrews 6 kanina. Although yung nag-tasted and heavenly gifts, yung mga spiritual na bagay. Tapos nagkasala. Ang tanong ko dito bro, kapag ang tao ba nagkasala, sino ba ang magbabayad? Sino ang magbabayad? Ang tanong mo ay sino magbabayad? Yes. Okay. Kapag ang tao nagkasala, ang magbabayad ay ang Diyos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang konteksto, yun yung justification doon sa first step nung hindi mo pa alam ang katotohanan. Yung kasing Hebrews chapter 6, ang pinapakita doon yung nakalasap na. Alam mo na-justify ka na in the first place from unrighteousness, ginawa ka ng righteous, pero inulit ginawa mo pa rin. Ngayon, ang pinag-uusapan kasi doon kapatid, yung humiwalay ka sa Diyos. Bigyan natin pansin yung sinabi yung humiwalay sa Diyos. Kasi sa Biblia, merong tinatawag na kasalanang ikamamatay at kasalanang hindi ka mamatay. Dalawang uri ng kasalanan yan. Alam ko, familiar ka dyan. Pero pinag-uusapan sa Hebrews chapter 4, verse 4-6, yung humiwalay ka sa Diyos. Ibig sabihin, totally, tinalikuran mo, ginawa mo uli yung mga bagay na kung saan inaring ganap ka na. Next question. Next question, bro. So, ibig sabihin, nagkakasala ka pa, bro, Jeffrey, o hindi? Nagkakasala ka pa ba? O hindi na?
Ang sabi ng Biblia, pag sinabi kong hindi ako nagkakasala, pwede nagsisinungaling ako. Subalit ang sabi ng Biblia, ako ay nabubuhay na kay Kristo at si Kristo nabubuhay sa akin na siya ay walang kasalanan. Next question. I-clarify ko lang, Bro Gypty. Yung tanong ko kasi ganito. Nagkakasala ka pa ba o hindi na? Nagkakasala, categorical yun eh. Nagkakasala ka pa ba o hindi na? Okay, 10 seconds. Hindi kasi pwede tayong sumigot, no? Hindi tayo pinapasagot ng Biblia na nagkakasala o hindi na. Alam ko naman, alam mo yan. Sabi ng Biblia, kung sino man magsabi hindi siya nagkakasala, nagsisinungaling. Pero alam ng Biblia na ang mga tao na inaring ganap ng Diyos, sabi sa 1 John ay hindi nagkakasala. Okay, next question. Sa tingin ko naman, bro, hindi ka nagsisinungaling. So, dahil hindi ka nagsisinungaling, ano ibig sabihin? Bakit? Kasi hindi ka nagsisinungaling. Ano ibig sabihin nun? Nagkakasala ka. Ang sabi ng banal na sige, nagpuputol-putol kasi doon. Oo. Yung tanong ko lang, nagkakasala, kasi hindi ka nagsisinungaling eh. Oh. So, ang tanong ko lang doon, dahil hindi ka nagsisinungaling, ibig bang sabihin, nagkakasala ka o hindi? 10 seconds, sasabi ng Biblia, hindi pwedeng angkinin yan ng tao. Hindi yan inaangkin ng tao, kapatid. Nakikita yan sa bunga. No, nakikita yan sa mga bunga na magawa. Kaya dyan napakahalaga nung tinatawag na bunga. Next question. Okay, doon lang bro, Rasha. Salamat po. Okay, so okay na bro? Okay na bro. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. At shoutout muna sa ating nasa live kay Iggy Boy, Kila, 10 seconds, hehehe. Shoutout din kay Pastor Alexander Santos. Eddie, nagkakasala ka pa. Shoutout din mga kapatid kay Jeremiah. Wala na siyang kasalanan sa past sin kasi yun ang na-justify sa kanya nang tinanggap niya ang Panginoong Jesus. Pero may pananagutan siya sa mga gagawin pa niya. Katulad ng sinabi ni Jesus sa babaeng babatuhin sa John 8 verse 11. Shoutout din kay Jean Eva Tanhay. Ayan. Kay Avila Leonard, di makuha ni Amlon explanation ni Jeff T. Di abot ng unawa. Madilim kasi ang katotohanan sa kanila. Shoutout din mga kapatid kay Jean. Ipit jud kaayo ang affirmative kay iya ang gihimong affirmative, ang negative kaloka. Shoutout din mga kapatid kay MG Apologia. Na-finish si Jeff T. At shoutout din mga kapatid kay Jose Bayray. Parehas kasi kalaban ng kautusan ng Diyos kaya hindi mabanggit ang mga bahagi ng 10 utos. So tuloy-tuloy tayo. Pastor Jeramil, rebuttal, your time start now. Okay, Bro Gypty. Ito lang naman yung point, kumbaga ito yung point of argument ko naman lang talaga eh. Na yung blood ni Jesus Christ ay enough para mapunta ang tao sa langit. So, hindi naman yung point of argument ko kasi hindi naman usas yung paksa natin, pero hopefully soon makapag-debate tayo about usas. That is my pleasure na makadebate ka sa ganung paksa. So kasi ito yung naman yung napakasimpleng point of argument ko. Inuulit ko na yung blood ni Jesus Christ ay enough na para papunta ang tao sa langit. So baka hindi mo na-gets kanina sa unang presentation ko. So, tinanong ko na lang sa'yo. Bakit hindi mapunta ang tao sa langit? Sagot mo, kasi sa kasalanan. So, sumang-ayon ka rin sa akin kanina. Dahil sa kasalanan, kaya hindi mapunta sa langit ang tao. So, kaya nga, ang kailangan ng tao para mapunta is ma-justified. So, kumbaga, doon pa lang bro, Jeff T, nagkasang-ayunan na tayo doon. And I don't know sa mamaya kung ano pa talaga yung baka sa pagkaintindi ko lang na medyo nagkasang-ayunan tayo doon or baka mamaya ano yung gusto mong ipahiwatig doon. So kasi inuulit ko talaga, yung point of argument ko lang talaga dito is the moment you are justified, kaya nga sinabi ko sa iyo kanina, karapat-dapat ba na mapunta sa langit? Meaning you are deserved na mapunta sa langit. Deserve, ibig sabihin kapag deserve talaga mapunta ka doon kasi deserve mo eh. Wala namang mapunta sa langit na hindi niya deserve. So, kaya nga, pinapakita ko dito bro, Jeff T. Kasi sa doctrine of salvation, ang tinatawag natin kasi yan sa pag-aaral na soteryo
or soteriology. Pag-aaral about the study about salvation, Bro Gypty. So, kaya yung point of argument ko talaga as affirmative. Kasi hindi ka pwedeng ma-justified kung walang blood na offer for us. At sang-ayon ka naman doon. Kaya ang point of argument ko talaga, inuulit ko talaga palagi, na once ang isang tao na sumampalataya, tapos siya ay na-justified, we are talking about here about the man who is justified na. Kasi we agree naman siguro na makakamtan yung justification through faith. So kapag sinabi kasi, yung tao na justified na, ang destination talaga dyan ng isang tao niyan ay papuntang langit. Capable, anong tawag dyan, deserved na niya. Bakit? Not of his own work, but because of what Christ had done on the cross. Because of the blood offering. So dito bro, gusto ko nang ipahiwatig sa iyo kanina. Bakit tinanong ko yung Hebrews chapter 6? So, ewan ko lang bakit nawala yung verse. Sandali lang. I-open, titingnan natin Hebrews chapter 6. Kasi tiniknot ko talaga yun kanina. Hebrews chapter 6, verse 4 to 6. Ito yung sinabi kanina. For it is impossible, kasi ginamit mo to kanina, to those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, saying, they crucify to themselves the Son of God afresh to put him to an open shame. So, yung sinabi dito, impossible. Kaya, although hindi ko to stand, bro. Ito yung ginamit mo na verse kanina. And nakita ko dito, yung point of argument mo dito kasi is, parang pinamalian mo dito yung usas. Once again bro, hindi usas yung topic natin dito na kapag ang tao, once justified, tapos bumalik sa kasalanan, hindi na naman ligtas kasi bumalik. So sa usas yan. Ang point of argument ko talaga dito, once you were justified, enough na yun para mapunta sa langit. Ang argument mo kasi, ang nangyari ngayon, yung pamumuhay, idinikit mo doon sa salvation. Hindi yun. Ang point of argument ko talaga, kapag ang tao na justified, ay enough na yun para mapunta sa langit. I hope na nagets mo kasi debater ka eh. Kasi yun ang level of thinking ko, logically. Okay bro, Jati. So, ito, ang punto ko naman lang kanina, kaya tinanong kita dito. Kasi, kapag once ang tao ba nagkasala, ay, sino ba ang magbabayad ng kanyang kasalanan? So, sinabi mo kanina na ang Diyos. So, tinanong kita kanina, nakakasala ka pa ba? So, ang sinagot mo naman ay sa verse. So, gusto ko mang linawin, pero 10 seconds yung sagot mo. Pero I see to it na inaamin mo, I don't know directly, ayaw mo namang aminin directly, pero alam naman natin na lahat tayo is capable of sinning. Once you are sinned, kapag nagkasala ka ba, ang question dyan is, sino ba yung magbayad ng kasalanan mo? Sino ba? So, mga kapatid, ang point of argument ko kasi dito, gusto ko mang ihatid kayo sa punto ng usas. But the point here, the importance of the death of Jesus Christ for our salvation. Ano palang sinabi dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18? Ito yung sinabi. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. So, ibig sabihin bro, Jeffy, so, ang cross ni Kristo, kaya kapag sinabi kasi kanina, kapag sinabi natin cross, kamatayan ni Kristo, connected talaga yan sa blood of Jesus Christ. It is the power of God for our salvation. Meaning, pinapakita ko lang dito, na gaano ka-importante yung pagkaintindi natin sa salvation
Kasi mismo yung salvation na binigay ng Diyos ay eternal yan, bro. Kaya nga, sinabi mo kanina na, saan ba yung buhay na walang hanggan doon? That salvation itself, bro, is eternal. Because that salvation is a gift. Ephesians chapter 2, verse 1 to 8. For by grace you are saved through faith. It is not of your works, it is the gift of God. So ibig sabihin, yung kaligtasan na binigay ng Diyos na doon sa mga makasalanan, kasali na dyan, bro, ang justification, redemption, reconciliation, and propitiation. Kasi we're talking about the salvation by grace. Nakapaloob na yun doon, ang justification. Kasi hindi ka pwedeng maligtas, bro. Hindi ka pwedeng mapunta sa langit na hindi ka justified. Kasi wala pwedeng makasalanan doon eh. Kaya nga, hindi tayo mapunta at umamin ka kanina na hindi tayo mapunta sa langit because of our sins. But thank God, ito yung punto dito, but thank God, may nagbayad na sa ating kasalanan. Kaya kapag sumampalataya tayo, we are declared righteous because of the justification of Jesus Christ. Yung justification na inoffer para sa atin. So, yun ang kagandahan, bro. Gusto ko lang ipahatid sa iyo, na ipaalam sa iyo ngayong gabi, na yung kaligtasan by the blood of Jesus Christ talaga is enough for our salvation because it takes away our sins. Nilinis eh. Kasi yung requirements para makapunta sa langit na walang bahid ng kasalanan, you are cleansed, kompleto na eh. Walang kulang, bro. Walang kulang sa ginawa ni Jesus Christ. Yun ang punto ko. Kaya nga, enough na siya para mapunta ka sa langit kasi kompleto na yun. Hindi kagaya ng mga safeguard na 99% of theirs na yung matagal. At 1% may naiwan pa. At dito sa bro, sa the blood of Jesus Christ, kapag sinabi niya, you are justified, you are 100% clean. And you are 100% righteous because you are now declared righteous. So, I think wala na akong masyadong masabi, bro. Ang akin lang na, yun ang punto ko. At least na-address ko na yung bakit enough, yung blood ni Jesus Christ, at bakit buhay na walang hanggan yun. Kasi mismo yung kaligtasan is eternal yun. Kasi, I don't know, siguro kapag may mabasa ka na, ang salvation ay temporary. Kasi sa akin, wala pa. Alam ko kasi, ang salvation is eternal. So, that's it, bro, Russia. So, ready na ako sa tanong ni bro. So, dako tayo sa second cross ng ating negative 7 minutes, bro. Your time start now. Okay. So, Bro Jeramel, mas malinaw yung presentation mo ngayon. No? Dinidiin mo na ang blood, ang function ng blood is paglilinis. Tama, di ba? Paglilinis. Okay. Doon ba sa dinidiin mong paglilinis o doon sa mga talatang binanggit mo, may nabanggit ba doon na yung blood ay magdadala sa langit sa isang tao? Meron ba nabanggit doon na yung blood of Christ ay magdadala sa tao sa langit? Meron o wala? Kung wala, bro, kung letra por letra, pero yung essence, meron, bro. Bibigyan kita. 1 Thessalonians chapter 4, verse 14. Kapag ikaw ay sumampalataya na si Kristo ay namatay at muling nabuhay, ay dadalhin ka niya kasama niya. So ang punto niya, bro, bakit saan ka ba dadalhin? Kasama niya. Saan ka ba sumampalataya? Di ba doon sa kamatayan ni Kristo? That is talking about the blood of Jesus Christ. And the essence is there. Kaya maintindihan mo, enough na talaga. Okay. Ayan. Okay. So, ang pinag-uusapan kasi natin dito, no, ang iyong pinipresent, sa conclusion mo, enough na para malangit. Pero doon sa presentation mo, ang idinidiin mo para linisin tayo sa kasalanan. So, ito tanong ko, kapatid, saan bang kasalanan tayo dinastify? Doon sa hindi mo pa nagagawa o doon sa past sin? Saan tayo dinastify ng blood of Christ? Sa past sin o doon sa hindi mo pa nagagawa? Sa past sin at sa darating pa na mga kasalanan. Saan mabasa? Hebrews chapter 10 verse 10. The blood of Jesus Christ, the death, that in His death, ang sinabi pa dyan, bro, once and for all. Once, tapos for all. So, hindi lang ngayon.
sa lahat ng estado ng ating buhay, yung awa ng perpetuity ng Diyos ay walang tigil. Kaya meaning ng perpetual Hebrews 10:10. Next question, bro. Okay. Dito sa Hebrews 10:10, bro, ang binanggit ba dito ay justification o sanctification? Ano binanggit dito? Justification o sanctification? Sanctification yan, pero hindi ka pwedeng ma-sanctify if you are not justified. Kaya nga, bro, ang dala ng kamatayan ni Kristo ay also justification and sanctification, kasi once and for all, kasi nga, once you are justified, tapos namuhay ka, ang tawag sa pamumuhay, sanctification. Sa sanctification mo, bro, kapag nagkasala ka, yung death of Jesus Christ ay perpetual, once and all. Next question. So inaamin mo, kapatid, na yung Hebrews 10 verse 10 hindi yung justification. Kung hindi sanctification, na yung sanctification ay pamumuhay. Na yung dulo noong pamumuhay na banal ay yun yung buhay na walang hanggan. Yun ba ay sinasang-ayunan mo? Kasi sabi sa Hebrews 10 verse 10 pinabanal, sanctification. So iba kasi yung sanctification doon sa justification. Yung sanctification, sinabi mo na ito ay pamumuhay. So inaamin mo, kapatid, na hindi sapat yung justification kasi kailangan ng sanctification. No, mali ang pagkaintindi mo. You will not be called saints, bro, kung hindi ka justified. Ang tinutukoy kasi dyan, bro, sanctification, that is positional sanctification. That is, may correlation yan doon sa justification. Kasi hindi ka pwede tatawagin, bro, na sanctified if you are not justified. Kaya nga, saints, walang saints, bro, hindi justified. Nakuha mo? Kaya nga, you are justified, yung blood ni Jesus Christ ay once and for all yun. Diba? Next question, bro. Okay. Iwan kita doon, no? Balik tayo doon sa kasalanan, no? Doon sa justification. Ang justification, ito ay klaro doon sa Roma 3:25 na ito ay para sa past sin at marami pang ibang talata. Gusto kong i-cite dito, kapatid, no, yung mga kasalanan na sinasabi doon, kagaya ng sinasabi sa 1 Corintios 6:9, yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, pakikiapid, pangangalunya, mga pangbababae, pakiapid sa kapwa lalaki, magnanakaw, masakim. Ang mga ito ba, kapatid, ay nasa kautusan? Yes, bro. Nasa kautusan yan. Ang nagkaganda natin, bro, we are not under the law. We are under grace. Kaya yung mga kasalanan na yan, bro, have no dominion over you. Romans chapter 6 verse 14. Kaya yung mga ganyang mga kasalanan, bro, wala na yung kapangyarihan sa'yo kasi may dugo na, may na nagkakal sa'yo. So, sinasangayunan mo, sabi mo nga, nasa kautosan ito. So, pwede ko ba nga ma-confirm sa'yo kung yung kautosan ba na sinasabi mo na nandun ito ba yung 10 Commandments? Sa 10 Commandments ba ito galing na kautosan? Yes, bro, ang kasalanan. Kaya nga, bro, tayo, we are not under the law kasi wala na tayo sa kasalanan. Romans chapter 7 verse 6, we are now delivered from the law, that being dead. We are living in the newness in the spirit of the spirit. Kaya nga, bro, we are under grace and not under the law. And the law has no dominion over it. Kaya nga, wala na yung kapangyarihan yung law sa atin. Sabihin sa'yo, mamamatay ka kasi mas makapangyarihan blood ni Jesus. Next question, bro. So, ibig mo bang sabihin, itong mga binanggit dito sa 1 Corinthians 6, 9, and 10, alam mo, magnanakaw. Ibig sabihin ba dahil na-justify ka na, kahit magnakaw ka pa, ay wala nang kapangyarihan sa iyo ang kamatayan? 10 seconds muna ako dyan, bro. Kasi mali yung tapo ng kasi ang pagkaintindi ko dyan, bro, nasa verse 11. Ang sabi kasi ng verse 11, basahin mo. Ang sinabi dyan, Next question. but 10 now, seconds na. Next question. Okay. Okay na yun. Okay. Punta ako dito sa mga salita ng Panginoong Jesucristo. Yun bang mga salita ng Panginoong Jesucristo, kapatid, ay karapat-dapat pa ba natin itong paniwalaan at tanggapin? Karapat-dapat ba o hindi? Both, bro, merong hindi para sa atin at meron para sa atin.
Kasi kami bro, we are dispensationalists, but dapat aware ka sa doctrine namin. Kasi mostly sa pinaniniwalaan namin, written by Apostle Paul, yung command ni Jesus Christ to Apostle Paul through the Gentiles, to the Gentiles. Okay, so dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative sa affirmative. So dako tayo sa rebuttal ng negative. Pastor Jeff T, your time start now. Okay, so maraming salamat Pastor Ablon. So yun mga kapatid, doon nakuhanan natin yung yung mga punto, no? So kanina sa presentation ni Pastor Ablon, malinaw sa atin na ang pinapahayag niya justification by faith. No? Kaya lang kanyang assume, no? Sabi natin ina-assume niya na pag justification by faith sapat na, langit na agad, no? Wala nang ibang dapat gawin. Tandaan natin, siya na rin mismo nagsabi kanina sa kanyang karanasan at kaalaman niya pagdating sa judiciary system. Kaya nga mayroong hukuman no? Itong kaligtasan natin, may hukuman po, kaya may hukuman ang Diyos, may hukuman si Jesus Christ, hukuman ang lahat ng tao. Pasin ninyo mga kapatid inamin po ni Pastor Ablon na yung 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10, ito ay nasa 10 commandments. So ibig sabihin, no, itong mga gawain na ito yung binigyang babala sa 10 commandments. Ngayon, hindi po yung 10 commandments na masama dito kasi hindi naman inuutos ng 10 commandments na gawin mo to. Sabi nga ng 10 commandments, huwag mo tong gawin. Ngayon, doon mo sa mga tao na gumagawa nito, specific sa 10 commandments, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, etc. Lahat na yun. Lahat ng mga gawain na yun, ang sabi dito, ito ay hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Ngayon, anong sabi dito sa 1 Corinthians 6:11? At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Bakit sinabi niya na ganyan ang mga ilan sa inyo? Kasi tinutukoy dito, nakausap, ito yung mga tao nga na nabubuhay doon. Ngayon, ang tanong, dahil ba sa sinabi dito na hinugasan na kayo, gawain mo pa ba yon? Kasi dating doon sa sagot ni Pastor Ablon na wala nang kapangyarihan sa iyo yung kautusan, lumalabas dyan na presently, nandun ka sa ganung kalalagayan, pero malinis ka na. Paano ka naging malinis kung nananatili ka sa ganung kalalagayan? Kasi ang pagsisisi mga kapatid, pagtalikod sa kasalanan. No? Hindi po yung 10 commandments ang nagdadala sa iyo sa pagkakasala. Kundi ang 10 commandments, ito po ang nagpiprevent sa iyo para huwag kang magkasala. Kaya nga sabi ni King David sa Psalms 119 verse 11, na yung iyong mga salita, inilalagay ko lagi sa aking mga puso upang huwag akong magkasala. So para hindi mo na ito magawa, ay dapat lagi mong titingnan yung kautusan. No? Doon po kasi nakasentro. Kaya tinanong natin, yung huling tanong natin, dapat pa bang sundin ang Panginoon Jesucristo? Nakakalungkot po, nalulungkot ako doon sa sagot. At honestly mga kapatid, kanina habang binubulay-bulay ko yung tanong na yon, before pa ang debate, sabi ko, ano kaya isasagot ni Pastor Ablon? At hindi po ako makapaniwala na yung agam-agam ko na yung salita ng ating Panginoon Jesucristo ay merong pwedeng paniwalaan at merong hindi, ay hindi ko po talaga matanggap. Ewan ko sa inyo. Pinpansin niyo po ang sentro natin dito, si Jesus Christ. Tapos meron palang hindi pwedeng paniwalaan sa Kanya. Pangalawang punto, nahahati lang po sa dalawang tipan mga kapatid kapag kadugo ang pinag-uusapan. Ang sabi po sa Hebrews chapter 12, meron lamang po dalawang usapin dyan, yung dati, na mga dugo ng mga bulong baka. So pag pinag-usapan po yung dugo ng katubusan, ang katumbas lang nito, ang katumbas ito hindi 10 commandments. Doon lang to tumutukoy sa mga paghahandog. Kaya nga dugo ang pinag-uusapan natin dito kay Jesus Christ, no? So yung dugo na yan ay kumakatawan doon sa paghahandog ng mga tupa, mga hayop doon sa Old Testament. So yun yung una. Ang pangalawang tipan ay natawag na New Testament doon sa Mateo 26, 27, 28, yung dugo na mismo ni Kristo. So paano mangyayari na meron pa palang salita si Kristo na hindi mo paniniwalaan samantalang nasa Kanya na mismo yung New Testament? So anong sabi ng Panginoon Kristo? Yung mga hindi dumirinig ng aking salita. No? Sa Juan 12, yung mga salita kasi ni Jesus Christ hindi galing sa Kanya, yun ay salita ng Panginoong Ama.
na Diyos na makapangyarihan sa lahat. So yun yung hahatol sa tao, mga kapatid. Yung hindi dumirinig, hindi nakikinig doon at sumasampalataya, ay ito po ay mahahatulan sa huling mga araw. Ngayon, ano ba ang sinabi ng Panginoong Jesucristo? Dito po, medyo nagkaroon po ng malaking problema si Pastor Amlon. Bakit? Kasi yung justification, kinumpleto niya na. Ito pa, pangalawang punto, isa pang punto. Nung tanongin natin siya doon sa ginamit niya sa Hebrew Gis, kung justification ba ang ginamit, sabi niya hindi, sanctification. Alam niyo ba na sanctification is a process after justification. So ibig sabihin, siya mismo ang gumigiba sa presentation niya na justification is enough. Kasi bakit ginamit niya yung talata na kailangan pala ng sanctification? So makita natin bakit ginamit yung sanctification na nandun din yung blood of Jesus. Sapagkat si Jesus nga po, sa kanyang pamumuhay lahat nandoon na. From justification at yung banal na pamumuhay. No? Ipinakita, unang Pedro 2:21, nag-iwan siya ng halimbawa na dapat nating lakaran. So, nandun yung sanctification. 1:2 ng Pedro, na sanctification of the Holy Spirit. So, ibig sabihin, mismo sa presentation ni Pastor Amlon, hindi niya naitayo. Bakit? Ginamitan niya tayo ng Hebrews 10, sanctification. Yun ang hindi niya nabantayan. Dapat focus lang sa justification. Ay, ang sanctification sabi dito sa 1:2, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa pagpapabanal ng Espiritu Santo upang magsitalima, kasamang pagtalima. Kasamang pagtalima, mga wisika ng dugo ni Jesucristo. Alam niyo, kailangan yung pagkakaalam ng sanctuary doctrines. Alam niyo sa sanctuary doctrines po kasi, madami po itong paghahandog ng dugo. Merong once a year, merong umaga at hapon, merong bawat kasalanan. Yun yung kulang. Alam niyo si Jesus Christ, yung kanyang dugo, merong kinakatuparan doon ng once a year. Binanggit niya doon sa Hebrews chapter 12. Meron din kinakatuparan yun na yung sa bawat pagkakasala mo daily. Meron din yun. Dugo pa rin ang kailangan mo doon. Meron din po doon yung morning and evening sacrifice. Yun po yung hindi nakuha ni Pastor Amlon doon, na punto. Ngayon, ano sabi ng Panginoong Jesucristo? What is the requirements? Jesus Christ na mismo ito, I am the way, the truth, and the life. So dapat kung ano sabi ni Jesus Christ, yung sentro ng ating kaligtasan, nasa kanya po, hindi pwedeng may paniniwalaan, may hindi paniniwalaan, lumalabas yan, hindi ka Christian. Hindi ka tunay na followers kung sasabihin mo na may pwedeng paniwalaan at may hindi paniwalaan. Ang sabi dito, nung lumapit po, Lucas 10:25, may lumapit na isang tagapagtanggol ng kautusan. Nagtanong, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? Anong sagot ni Jesus Christ? Ano ang nasusulat sa kautusan? Inisa-isa. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na buong puso mo at buong kaluluwa mo, ang buong lakas mo at ang buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa ay ng iyong sarili. So pag-ibig. Diba? Pag-ibig. So ano ba yung pag-ibig, mga kapatid? Ang pag-ibig, sabi ng banal na kasulatan, John 14:15, ko ako inyong iniibig, ituto pa rin yung aking mga utos. So yun po pa ng pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, ito pala yung pagsunod sa utos. At ano sabi ng ating Panginoon Jesucristo, na mismo si Juan, nagpapahayag, mga kapatid, na yung mga hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos. Ito pa, mga kapatid, Tito 2:14, binanggit natin kanina, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa. So kapag pala ikaw ay nilinis, nandun ka na sa pagsisikap ng mabuting gawa. Kaya nga binabanggit po yung sinasabi na sa Pilipos 2:12 na work out your own salvation with fear and trembling. Tandaan po natin, sabi nga niya, dinidiin niya justification lang. Pero tandaan niyo po, ang paksa, justification through the blood of Christ is enough para ang tao makakyat sa langit. Makapunta sa langit. Hindi po kinukontra nga natin kasi mismo ang Panginoon Jesucristo nagbigay ng requirements paano makakyat ng langit. Hindi naman si Pablo. Hindi naman si Pablo tagapagligtas natin. Hindi naman dugo ni Pablo. Ang ating kabayaran, dugo ni Jesus Christ. Kung pinapahalagahan natin yung dugo ni Jesus Christ, pahalagahan natin yung salita ng ating Panginoon Jesucristo. May requirements pagsunod. So magkakaibat pala yon. Yung justification, kaya nga may justification kasi masuwayin ka. Kasi dati nga, nasa sanlibutan ka, wala ka pang kalam-alam. So ang katumbas doon, nung ma-justify ka,
salamat, ay naging masunurin ka na. Sanctification. Kaya siya na mismo nagbigay ng talata, sanctification, same blood of Jesus Christ, not only justification, but also for the sanctification. At ang sanctification, that is a long time process. Simula nung matanggap mo si Jesus Christ, diyan nag-start yung justification. Yung sanctification, sanctification. So, dinastify ka, and then, masasanctify ka. Ngayon, magic ba yun? Hindi po magic yun, kaya nga workout eh. Work out your own salvation with fear and trembling. At ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, natin bibigyan to ng pinakalas natin na conclusion, pinapahayag dito. Ayan, salamat. Okay, so dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Pastor Jeramil, 7 minutes ito. Your time start now. Okay. Bro Jepti, itong tanong ko. So, ibalik talaga kita doon sa paksa natin that the blood of Jesus, justified by the blood of Jesus, is enough para ang tao. So, ito yung tanong ko, bro. Gusto ko talagang linawin mo eh. Pag sinabi bang justified, may kasalanan o wala? Yes, meron. Maliwanag naman yan na sinasabi doon na sa nakaraan ninyong pamumuhay, mga ngalunya, ibig sabihin, mga manlalabag sa kautusan. No? Klaro naman yun eh. Kaya kay justify kasi kung hindi ka naman makasalanan, bakit ka pa justify? Kung ikaw ay righteous, sabi ni Jesus Christ, hindi naman ako naparito para sa mga matuwid. So sadyang may matuwid na. Pero siya ay para sa mga hindi matuwid. So, dahil makasalanan, kailangan i-justify. Pero yung kasalanan, yung past sin. Nung hindi mo pa nakikilala si Kristo, ipinakilala siya sa atin. Okay, next question. Hindi mo yata nakuha yung tanong ko, bro. Once you were justified, may kasalanan pa ba o wala na? Okay, at the moment, wala na. At the moment, wala na at the moment. Okay, so pinag-usapan kasi natin, justification, idinidiin natin dito, na yung justification process po, ito po yung mula sa dating buhay at that moment, naspira siyang, okay, wala kang sala. Saan? Sa nakaraan. So yung lahat ng nakaraan mo, lahat ng past mo, hindi na ibinibilang yan. Mababasa din naman natin yan sa Banal na Kasulatan na sa Roma na. Okay, next question. Okay. Dahil walang kasalanan o pinawalang sala, mapunta ba sa langit ang taong wala ng kasalanan? Yes or no? Hindi agad. Hindi agad hanggang doon. Kalinaw ng sinabi ng Panginoon Kristo, keep the commandment. Kasi yung justification nga kapatid, ang justification is just a starting process na kalilimutan yung kasalanan mo sa nakaraan. And then, yung buhay na walang hanggan, yung langit nasa dulo pa, may dadaanan ka pa. Hindi ka pwedeng tumalon. No, hindi ka pwedeng tumalon. Kailangan mong dadaanan, kaya hindi pwede na justify ka lang automatic, langit na agad. Hindi ho ganun ang paliwanag ng justification. Ang paliwanag ng justification is just for the past sin. Ang usapin sa justification, yung kasalanan mo sa nakaraan ay hindi na po ito binibilang pa. Yun lang po ang usapin ng justification. So dahil pinawalang sala ka na, bro. Dahil pinawalang sala ka na. Ito yung tanong ko, bro. Dahil pinawalang sala ka na, sino ang makapunta sa kasalanan? Sa langit. Sino yung mapunta sa langit? Yung pinawalang sala o yung hindi pinawalang sala? Yung hindi pinawalang sala na nabubuhay sa kabanalan. Kasi yung pinapakita mo nga, una-una, starting nga yun eh. Kaya lang hindi ka pwedeng tumalon, bro, na automatic pinawalang sala ka, langit agad. Yun kasi kinukontra natin kasi yung paksa mo kasi hindi lang kasi justification by the blood eh. Meron kasi patungo sa langit. So hindi ko pwedeng alisin na yung daan patungo sa langit, may daan yun eh. So, ginastify ka, pero kailangan mo mabuhay. Sanctification para makarating ka sa langit. Kaya hindi nga sapat, bro eh. Basta ginastify ka lang, langit na. Next question. Ito yung tanong ko, bro. Yung mapunta sa langit, yung hindi pinawalang sala, yung walang sala. Sinagot na kita, bro. Ang mapunta sa langit, yung pinawalang sala na nabubuhay sa kabanalan. Diba? Sinagot ko na yung categorical mo at ipinaliwanag ko na.
yung paliwanag ng pagtungo sa langit. Kasi ayaw ko na maiwan sa mga tao na putol yung kanilang pagpunta sa langit. Justification, tapos tatalon sila. Mahirap yung pagtalon na yun, bro. Kailangan justification and then sanctification para makarating sa langit. Yan yung aking kasagutan. Okay. Next question. Ito yung tanong ko, bro. Ulitin ko para sa mga nakikinig. Sino ang mapunta sa langit? Yung pinawalang sala o hindi pinawalang sala? Okay. Again, ang sagot, yung pinawalang sala na nabubuhay sa kabanalan. No? May paliwanag kasi kapatid eh. Kasi pagka doon ka lang sa pinawalang sala, pupunta na agad sa langit, meron kang nilaktawan sa Biblia. Huwag mong lalaktawan yung proseso ng Biblia. Kasi mangyayari doon, parang sariling kagustuhan mo lang. Hanggang dito lang gusto ko, ayaw ko din sanctification. Pero ikaw mismo nagbigay ng talata. Sanctification, pagpapabanal. Yung pagpapabanal, sinabi mo din kanina, justify ka muna bago ka maging banal. Next question. Next question. Yung tao na mapunta sa langit, may kasalanan o walang kasalanan? Wala siyang kasalanan kasi masunurin siya sa kalooban ng Diyos, no? Masunurin kasi siya sa kalooban ng Diyos kasi nung nalaman niya ng katotohanan, hindi niya na binalikan yung mga dating buhay niya. Pero yung sinasabi mo kanina na wala nang kapangyarihan, so lalabas kahit na nasa pagnanakaw ka pa rin, maliligtas ka, wala akong ganon. Kaya kung walang kasalanan yung pupunta sa langit kasi nung makilala niya si Jesus Christ, sinundan niya na yung banal na buhay ni Jesus Christ. Hindi niya na ginawa yung mga pinagbabawal ng kautusan. Lahat yun, nasa puso na niya eh. Next question. Justified, bro. May kasalanan o walang kasalanan? Alin? Yung justified. With the blood of Jesus Christ. May kasalanan o walang kasalanan? Justified na. Matapos Okay. Sa past sin, wala. Sa past sin, wala na. Tandaan mo kapatid Roma 3:25, past sin. Ang justification is just for the past. For the past sin. Napakaliwanag nun. Kaya yung kasalanan na sinasabi mo, yung nakaraan, wala na yun. Ngayon, kailangan mong ma-maintain yan. Yun yung work out your own salvation with fear and trembling. Hanggang langit yun, kapatid. Tandaan mo yung justification, ulit-ulitin ko to. Ang justification, Roma 3:25, ay sa dating buhay. Sa dati. Hindi natin pwedeng isakop yung sanctification. Iba usapin nyo, kasi yung sanctification, yun yung magdadala sa atin sa langit. Next question. Sino magbabayad ng kasalanan mo sa prison? Sino magbabayad? Nasagot ko na yan kanina. Na-present ko si Jesus. No? Si Jesus. Bakit? Pinaliwanag ko yan sa presentation ko sa rebuttal. Ang dugo kasi ni Jesus, meron po yung katuparan sa sanctuary, may daily sacrifice, may morning and evening sacrifice, may day of atonement, yearly, once a year. Hindi mo kasi doon natumbo, kapatid. Kaya yun yung dapat mong aralin sa susunod. Kasi yung pinag-uusapan nating justification, once lang yun. Say bro. Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. Dako tayo sa final conclusion, pero bago yan, shoutout kay MJ Apollohea, kinawawa si Jeff T. Rapi, pabalik-balik na si Amlon sa kanyang tanong dahil kulang na kulang si Amlon. Sa kaalaman, kulang na kulang pa si Amlon. Tinulit talaga, no? Westlake Tires, sabi niya ayaw ni Jeramel na sanctification kasi gusto niya ligtas pa rin kahit mambabae. Pero kung asawa niya ang manlalaki, ayaw niya. Shoutout din kay Jose Tarayo, enough ang blood kung pagkatapos mong magsisi at magdesisyon mamuhay ayon sa kabanalan at katuwiran hanggang sa dulo ng iyong buhay. Shoutout din kay Abila Leonard, naaralan na naman si Amlon ng katotohanan. Matuto ka na bro Amlon. Shoutout din kay Jean Tanay, talon-talon gusto niya kaya wala siyang chain of truth. Shoutout din mga kapatid dito kay Azaldi Zambrano, correct Pastor Jeff T. At okay. Jeremiah Bong, ayan. So, dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Pastor Jeff T bilang negatibo na ang justification by the blood of Jesus Christ ay enough na para makapunta ang tao sa langit. 5 minutes, your time start now. Okay, so yung mga kapatid itong conclusion na to, gusto ko po liwanagin sa inyo. Ang tema po ni Pastor Amlon, hindi lang po justification, tatlo po yun. Justification, blood, and langit. No? Napansin nyo mga kapatid, ang gusto ni Pastor Amlon, from justification, tatalo na agad siya sa langit.
Pero medyo nadula siya kanina sa pagbigay ng talata ng Hebreo 10:10 na meron palang sanctification. At siya na din mismo nagsabi kanina yung sanctification, ito'y makakamtan lang after the justification. So, ibig sabihin, after justification, hindi pa langit, may sanctification pa eh. Diba? Ngayon, yung tanong niya na, sino daw ang magtutubos? Si Jesus pa rin ba? Si Jesus kasi minsan magpakailanman yun, dugo niya. Kasi sanctuary doctrines, mga kapatid, madaming paghandog doon. Mayroong tupa, mayroong bulong baka, mayroong kalapate. Sa bawat kasalanan, mayroong sariling handog doon. Kaya nga dapat alam mo kung alin yung handog na natupad doon sa justification, at alin yung handog na natutupad sa iyo araw-araw na humihingi ka ng tawad at nananalangin ka. O yun yung kakulangan po dito sa aral na to ni Pastor Amlon. Gusto ko pong ulit-ulitin sa inyo. Gusto kasi ipilit ni Pastor Amlon na hanggang doon na sa dulo yung justification niya. Ito po Roma 3:25. Ang sabi dito na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Ano ba yung mga kasalanan na nagawa sa nagdaang panahon na nagpahinuhod ang Diyos? Inamin niya kanina 10 commandments po yun. Kasi ang mga tao, kapag binasa nyo sa chapter 2 ng Romans, nandiyan po yung Hudyo na may kautusan pero gumagawa ng labag sa kautusan. Gawain ng mga hintil. Meron ding mga hintil na kahit walang kautusan, pero sa katutubo nilang likas, yung puso nila gumagawa ng ayon sa kautusan. Kaya yun ay kautusan sa kanilang sarili. Ibig sabihin, hintil ka, hindi ka nangangabit. Hintil ka, hindi ka nagnanakaw. Hintil ka, hindi ka pumapatay. So ibig sabihin, kahit hindi mo alam yung kautusan, meron kang kautusan sa puso mo. Nakita niyo yung punto, mga kapatid. Yun yung pinapaliwanag. Ngayon, para kanino yung justification? Para doon sa mga tao, both Jews and Gentiles, na lumalabag sa kanilang katutubong ugali ng tinatawag na kasalanan sa kautusan. Napakaklaro po niyan, mga kapatid. So, ginastify tayo doon sa past. At kanina sabi niya dispensational, mga kapatid. Nakita niyo doon ako lalong nalungkot Yung tinanong natin kung lahat ba ng salita ni Jesus ay kailangang sundin. Sabi niya merong hindi, merong yes dahil sa dispensation. Tandaan niyo, mga kapatid, blood ang pinag-uusapan. There is only 2 divisions when it comes to redemption sa blood, mga kapatid. Yung dugo ng mga hayop, seremonya, yung literal na paghandog ng mga hayop, at pagkatapos doon si Jesus na wala ng iba. Yun lang po dapat ang paghahati dyan. Kaya kung sa lumang tipan ka, nabubuhay, kailangan ka maghandog. Pero kung ikay nabubuhay sa ilalim ng bagong tipan, tatanggapin mo si Jesus Christ. Si Jesus Christ, ang tatanggapin mo. Yung salita ni Jesus Christ ang tatanggapin mo. Anong sabi ni Jesus Christ? Kung gusto mo magmana ng buhay, sundin mo ang utos. May masama ba sa pagsunod ng utos? Wala. Sabi sa Roma 7, na hindi po masama ang utos, kung hindi mabuti, 7:12. Sapagkat ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti. Nandun po nag-uugat pa rin yung salitang banal, matuwid at mabuti. Righteous. Kaya meron pong righteous, talagang righteous, kasi hindi naman siya sumusuway sa kautusan, 10 commandments. Kaya yung tanong niya sa akin, nagkakasala ka pa ba? Hindi ko nang pwedeng sabihin na hindi ako nagkakasala kasi wala naman ako nilalabag doon sa 10 commandments. Diba? Hindi ko pwedeng sabihin, hindi ako nagkakasala. Sabi ng Biblia, hindi pwedeng gawin doon kasi magiging sinungaling. Biblia nagsabi. Pero wala ako nilalabag sa 10 commandments. Bakit? Una-una, nagsasabat ako Diba? Isa lang yung Diyos ko, hindi 3. Hindi ako sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At lahat ng mga nandoon sa 10 commandments, mga kapatid, nasa puso ko na yan. Wala na sa bato yan. Nasa puso ko na. So, makikita yan sa buhay, makikita yan sa bunga. Yan yung sinasabi ng Biblia, na ang pananampalataya, if you're justified, kailangan mabuhay ka na sa sanctification. Yung sanctification. Ngayon, ang kaligtasan po, yung sanctification after, para mapunta ka na sa langit, ito na yung mga kapatid, yung final. Ito gusto ko i-final sa atin. Revelation 22:12. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ito po yung ayaw nila, ito yung iniiwasan nila, yung gawa. Samantala sa bagong tipan, sadya po ang pananampalataya, nagbubunga po ito. So, napabulaanan po natin yung kanyang stand, mga kapatid. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dito din tayo sa ating affirmative
sa kanyang pinatutunayan na ang justification by the blood of Jesus Christ ay enough na para makapunta ang tao sa langit. Pastor Jeramil Langgold, your time start now. Okay. Maraming salamat sa mga sa rebuttal. Conclusion pala ni Bro Jeff. So mga kapatid, ulitin ko yung paksa, no? Baka yun, mateknikal kasi talaga ako kapag debate. So ano lang ako sa paksa. Yung paksa kasi namin, na yung justification by the blood of Jesus Christ ay enough na para mapunta ang tao sa langit. So mga kapatid, ito lang yan. Ang justified ba na tao ay may kasalanan o wala na? Sagot niya kanina, meron pa. I don't know kung naintindihan niya ba yung tanong ko kanina. So inulit ko para maintindihan niya na yung justified, pinawalang sala ay may kasalanan pa ba o wala na? Wala na. Wala na. Pero sabi niya, in the past sin. So ngayon, ang tanong, pero ang sagot niya, at the moment, wala nang kasalanan. So at the moment, enough ba na mapunta sa langit? Kasi wala na akong kasalanan eh. Sagot niya kanina, at the moment. Yun ang point of argument, Bro Gypty. Debate ito eh. Kaya pasensya sa mga fans mo, medyo nasaktan, bro. Mga debate lang po ito. Pero yung gusto ko lang malaman nyo talaga ito, yung point of argument na pinapakita ko dito, yung enough ba, yung justification by the blood of Jesus Christ para mapunta sa langit. Kaya nga, inuulit-ulit ko yung tanong, sino ba yung mapunta sa langit? Yung pinawalang sala o hindi pinawalang sala? Medyo nalito lang si Bro Gypty kanina. Yung sagot niya kasi, yung hindi raw pinawalang sala. Kaya nga, kasi ang tamang sagot doon, ang mapunta sa langit talaga, yung pinawalang sala. Wala ka ng kasalanan eh. Pinawalang sala ka nga eh. So, balik tayo doon sa the moment, siya yung may sabi, the moment na you are justified, wala kang kasalanan. Yun ang, doon talaga ako kinuha yung point of argument ko talaga ngayong gabi. Kasi yung kahit sabihin niya man na after doon may sanctification, kaya pupuntahan natin yun mamaya. Kasi maganda yun eh. Bakit sa Hebrews 10:10, bakit sinabi doon yung you are sanctified once and for all? Bakit? Sabi niya, kasi iba raw yung sanctification. Ngayon, hindi pala nila alam, may tinatawag na positional sanctification. Ang ibang SDA dito alam, maliban na lang dito sa iba na nakatambay lang sa kanto doon sa gilid ng kanilang church. So, pero sa mga nag-aaral talaga, kasi may kaibigan din ako na SDA na nag-aaral. So, alam din nila about positional sanctification. Ang ibig kasi sabihin ng positional sanctification, you are positionally sanctified in the sight of God. Sino ba yung matawag na sanctified? Yung justified. Hindi ko sinabi na kailangan mo, yung justified ay hindi enough, kailangan mo rin ma-sanctified. Hindi. Kasi kapag once you were justified, automatic yan, you are saints. Kaya nga saint ka eh. Kaya nga ang point of argument ko dito, yung justification talaga, pinawalang sala ka. Kasi nga, ang tao hindi mapunta sa langit dahil sa kasalanan. Kaya kailangan mo ma-justified, hindi dahil sa gawa mo, kasi hindi mo nga kaya, Bro Gypty. Ang kailangan mo nga dito, yung blood ni Jesus Christ, kasi yun lang ang paraan na tayo'y maging malinis. So, doon sa, kasi ito, maraming nakikinig ngayon dito. Natuturuan natin about sanctification. Kanina, itinuro ko sa inyo about justification, yung tinatawag natin na yung judicial term, na kapag sinabi na you are declared righteous, pinawalang sala ka. Bakit? In the sight of judge, kasi alam ng judge na wala ka talagang kasalanan. At sa ating mga Christian, yung judge natin mismo ang Diyos. Ang kagandahan lang dito mga kapatid, kasi yung judge mismo ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Nakita nyo? Ganon katindi when we are talking about justification. Sa susunod, yung sanctification kasi, positionally, we are sanctified. Bakit tayo sanctified? Because we are justified. Automatic yun.
may iba pa, bro. Once you are justified, because we are also redeemed by His blood. Ito pa, kapag justified ka, because we are also reconciled by His blood. Dagdagan ko pa. At ito pa, we are also tawag dito nakalimutan ko yung ibang term. Wala na pala sa ayan. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Gold and PAM, mga kapatid. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating audience, sa ating lahat na nanood. 169 comments tayo ngayon. Unahin natin si Pastor Jeremy. Okay, once again bro, I hope wala namang bastusan na lang sa debate natin. And one of the best debate na experience ko na yun lang, aral lang talaga. Walang personalan. So, sa mga viewers dito, alam ko marami sa inyo galit sa akin sa past debates ko talaga. So, hopefully, I promise, the next debate, ngayon, iniisip ko talaga na hopefully maging friendship tayo. Iba-iba man yung aral natin. And hopefully, and admire for those. Marami na akong kakilala rin dito na nagbago na rin yung style. Kagaya ni iba dito, wala na Bro Badaw. So, noon kasi medyo harsh. Ngayon, parang bumait yung style nila. So, parang okay din. Diba? So, at sa iba ding mga kakilala, maraming salamat sa inyo. And sana napatindig natin yung kaligtasan talaga is by the blood of Jesus Christ. At yung justification is enough na talaga. Thank you, bro sa time. Thank you din kay Bro Russia sa time na binigay mo sa amin. Hopefully, next year, paano ako magkapag-debates. Pasensya na po kayo kasi busy tayo sa kailangan din nating mabuhay physically. So, maraming salamat po. Okay, Sir Jackie, salamat. Ayan, once again, good evening and good night sa yung lahat mga kapatid, ano. Ayan, unang-una sa lahat, maraming salamat sa nag-iisang tunay na Diyos sa kanyang pagkakataon na pinagkaloob sa atin. At bago ko malimutan, maganda yung sinabi ni Pastor Amlo, no, yung about OSAS. Sana kapag pabalik mo sa debate ay talakayin natin yung OSAS sa mas mahabang cross panahon para mas maganda yung palitan. At siyempre, alam naman ng mga manonood yan, no, kapag tayo na ipagdebate, hindi naman talaga tayo na may personal. Nakapokus lang talaga tayo doon sa mga argumento. Minsan, meron lang talagang malimit. Siyempre, kaya nga may debate, merong hindi pinagkakasunduan. Ganun pa man, ang layunin natin dito, abot natin ano ba talaga yung tunay na aral ng Diyos pagdating sa kaligtasan. So, siyempre, lagi tayo humihingi po ng paumanhin sa ating mga nakakatunggali. Kung nakakapagbigkas man tayo ng mga salita na nakakasakit ng damdamin o hindi mabuti, hindi maganda, sa lahat din ng mga nanonood, humihingi po tayo ng paumanhin sa bawat isa sa inyo. At ayun po, kayo na po bahala magbalanse. Ito po ay hindi paligsahan. Ito po ay hindi po naman tayo dito kumukuha ng mga membro para sumanib sa atin. Kung hindi, nagdadala po tayo ng mga tao para sa kaligtasan. Yan po ang ating layunin nun. Ang mga tao, kasi kita naman natin nangyayari ngayon mga kapatid, no? Kailangan talaga natin na mapunta sa tamang landas para in case na malindol tayo, matsunami tayo, tapos natigok tayo, at sure tayo na malangit talaga tayo, no? Simbag ko sabi ng Bisaya. Pero siyempre, may pangako naman ng kaligtasan para sa mga sumasampalataya. So, once again, salamat kay Pastor Amron sa magandang talakayan. At salamat sa ating pangbansang moderator, Bro Russia, sa iyo muling pagkakataon na ipinagkaloob sa iyong platform. So siguro wala na akong ibang maisip sabihin. Nawa, pagpalain tayo ng ating nag-iisang tunay na Diyos. Sumakanya ang kapurihan, ang kalwalhatian, magpakailan paman. Good night. Okay, Russia TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmumoderate. At kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, or magamon man sa dalawang ito, at po pwede niyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-uusap, basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran at yung kondisyon ng ating debatista at syempre yung inyong obligasyon mga kapatid. So please subscribe yung ating YouTube channel, Russia TV, dahil meron tayong dahil ang debate na ito ay pupunta doon.
At paki-follow na din yung dalawang ito. Nandyan si Pastor Jeramil, mga kapatid. Meron siyang mga posting sa kanya din. Si Pastor Jeffrey, at pwede nyong bisitahin or gusto nyo magsuri sa kanilang pananampalataya, mga kapatid. So you can follow them, mga kapatid. At least paki-follow din ako sa mga gusto ng mga ganitong pag-uusap. Tuloy-tuloy lang dito sa Russia TV, mga kapatid, ang mga debate and podcast. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV, and we're out. Fades when you are near. Your light breaks through our deep